May isang baryo sa Iloilo, isang gabi ng pista. Isang dalagang guro ang inimbitahang matulog sa bahay ng isang respetadong lider ng komunidad. Ngunit pagsapit ng hating gabi, narinig niya ang mga bulungan. May malaking kalderong kumukulo at siya raw ang susunod na ihahain. Ngunit nakatakas siya at ang pinaniniwala ang pinatay ng mga aswang ng gabing iyon ay mismong anak ng kanilang pinuno. Ang pangalan ng pinunong iyon, Teniente Gimo, isa sa pinakakilalang urban legend sa Pilipinas. Pero ang tanong, totoo nga bang may aswang na nagngangalang Teniente Gimo? O isa lamang itong alamat na paulit-ulit na ikinuwento hanggang sa maging bahagi ng ating kultura? Ako si Dayan at ito ang misteryo ni Teniente Gimo. Bago pa magkaroon ng social media, bago pa maging uso ang internet, may isang kwento na halos bawat Pilipino ay narinig na, lalo na sa Visayas. Ayon sa alamat, si Teniente Gimo ay isang teniente del barrio o leader ng isang baryo sa bayan ng Dueñas, Iloilo. Maraming residente ang naniniwalang kabilang siya sa isang angkan ng mga aswang. Ngunit dahil sa kanyang impluwensya at kapangyarihan, walang sino man ang naglakas loob na magsumbong laban sa kanya. Isang araw, umuwi raw ang kanyang anak na isang guro. Kasama nito ang isang kaibigang guro. Bilang bisita, inimbitahan siyang manatili sa bahay ni Teniente Gimo. Karaniwang gabi lamang ang lahat. Masarap ang handa, masaya ang usapan, at walang dahilan upang maghinala. Ngunit nang sumapit ang hating gabi, nagising ang bisita. May narinig siyang kakaibang ingay sa ibaba. Dahan-dahan siyang bumaba at doon niya nakita ang isang malaking kalderong kumukulo. Nakapaligid dito ang ilang kamag-anak ni Teniente Gimo. Narinig niya ang kanilang plano. Papatayin siya at kakainin. Sa takot, dali-dali siyang bumalik sa silid. Nagpalit siya ng pwesto at damit kasama ang anak ni Gimo. Pagkatapos ay tumakas siya sa dilim ng gabi. Makalipas ang ilang oras, ang inakala umanong bisita ay pinatay. Ngunit nang makita nila ang mukha nito, masyado nang huli. Sarili nilang anak ang kanilang napatay. Ngunit dito pa lang magsisimula ang mas nakakatakot na bersyon ng kwento. Sa paglipas ng mga taon, may mga dagdag na detalye na lumitaw. Mga detalye na lalong nagpatibay sa paniniwalang hindi ordinaryong tao si Teniente Gimo. Ayon sa ilang matatandang salaysay sa Iloilo, nang mapagtanto ni Teniente Gimo na ang napatay at nakain ng kanyang mga kasamahan ay sarili niyang anak, hindi niya raw napigilan ng galit. Sinasabing sa sobrang tindi ng kanyang poot at dalamhati, nagbago ang kanyang anyo. Unti-unting lumabas ang kanyang tunay na pagkatao at doon umano nakita ng kanyang mga kasamahan ang tunay na anyo ng isang aswang. Sa galit, inutusan niya ang iba pang miyembro ng kanilang grupo na habulin ang kaibigan ng kanyang anak na nakatakas. Ayon sa alamat, mabilis na kumalat ang mga aswang sa dilim ng gabi upang hanapin ang saksi. Ngunit naiwan umano si Teniente Gimo sa kanilang bahay at doon naganap ang isang marahas na pagtatalo. Galit na galit si Gimo sa aswang na pumatay sa kanyang anak. Nagkaroon umano ng mabangis na awayan sa pagitan nila. May mga nagsasabing nagpatayan pa raw ang ilan sa mga miyembro ng kanilang grupo. Ngunit walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari pagkatapos noon. Ang alam lang ng mga tao ay may isang nakatakas at may isang kwento na nagsimulang kumalat. Mula noon, unti-unti nang nagbago ang tingin ng mga tao kay Teniente Gimo. Kung dati ay isang respetadong leader ng baryo, ngayon ay isa na siyang taong kinatatakutan. Tuwing may nawawalang hayop, si Gimo ang pinagbibintangan. Tuwing may natatagpo ang bangkay, ang pangalan niya ang unang binabanggit. Ayon sa alamat, may mga pagkakataong may natatagpo ang mga bangkay sa iba't ibang bahagi ng lugar. Ang ilan daw ay wala ng puso, ang iba naman ay wala ng atay. Dahil dito, lalong lumakas ang paniniwala ng mga tao na may aswang na naninirahan sa kanilang komunidad. At para sa marami, iisa lang ang posibleng may kagagawa nito.
si Teniente Guimo. Dumating umano ang panahon na hindi na nakatiis ang mga residente. Pinuntahan nila ang bahay ni Teniente Guimo. May ilan pang bersyon ng kwento na nagsasabing kasama nila ang mga otoridad. Dinala umano si Guimo sa kustodya upang imbestigahan ang mga misteryong pagkamatay at pagkawala ng mga tao sa lugar. May mga nagsasabing aswang siya, may iba namang naniniwalang hindi siya aswang, kundi isang kanibal, isang taong kumakain ng laman ng kapwa-tao. Ngunit walang malinaw na ebidensya na nagpapatunay sa alinman sa dalawang paratang. Gayunpaman, ikinulong umano siya at doon sana magtatapos ang kanyang kwento. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Isang umaga ay nagulat ang mga bantay. Wala na si Teniente Guimo sa kanyang selda. Walang sirang kandado, walang bakas ng pagtakas, walang nakakitang lumabas siya. Parang naglaho na lamang siya na parang bula. Mula noon, hindi na umano muli siyang nakita. May ilan nagsasabing tumakas siya at nagtago sa malalayong bundok. May ilan namang naniniwalang namatay na siya habang nagtatago. Ngunit para sa mga tunay na naniniwala sa alamat, hindi siya tumakas. Nagpalit lamang siya ng anyo at hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang gumagala sa dilim. Naghahanap ng mga taong maaari niyang susunod na biktima. Ngunit habang marami ang nagsasabing si Teniente Guimo ay isang aswang, may ibang kwento naman na mismong nagmumula sa mga taong nagsasabing sila ay galing sa kanyang angkan. At ayon sa kanila, isa sa mga nakakagulat na detalye, wala umanong naitabi o naingatang larawan niya hanggang sa kasalukuyan. Dahil dito, lalong naging mahirap para sa mga mananaliksik na matukoy kung ano ba talaga ang kanyang itsura at kung ano ba talaga siya bilang isang tao. Ngunit mas nakakatakot ang isa pang pahayag ng kanyang pamilya. At ayon sa kanila, kilalang kilala raw si Teniente Guimo sa kanilang lugar dahil sa kanyang magandang tindig at personalidad. Marami umanong kababaihan ang humahanga at naaakit sa kanya at dahil dito, marami rin daw kalalakihan ang naiinggit. Sa paglipas ng mga panahon, pinaniniwalaan ng kanyang mga kaanak na ang mga chismis tungkol sa kanyang pagiging aswang ay dala ng inggit at personal na alitan. Habang ang ilan ay tinuturing itong isang simpleng kwentong bayan, may mga tao namang naapektuhan. At sila ay ang mga inapo at kamag-anak na nagdadala ng apelidong iniuugnay kay Teniente Guimo. Ayon sa ilang salaysay mula sa kanilang angkan, hindi naging madali ang paglaki ng mga batang may kaugnayan sa pangalan niya. Sa paaralan, may mga pagkakataong tinutokso sila ng kanilang mga kaklase. Siyempre masakit kasi isa kaming estudyante tapos pagdating namin sa paaralan, ganun agad yung welcome sa amin, yung kamo mga aswang kamo. May isa pang kwento na madalas na ibinabahagi ng mga taong naniniwalang inisente si Teniente Guimo. Ayon sa kanilang salaysay, may pagkakataon daw na nahuli ni Teniente Guimo ang kanyang bayaw na nagnanakaw ng bigas mula sa kanyang bodega. Nang mahuli umano niya ang kanyang bayaw, nagkaroon ng mainitang pagtatalo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nahampas umano ni Teniente Guimo ang lalaki sa ulo. Hindi malinaw kung gaano kalakas ang pagkakahampas. Tumakbo ang bayaw habang duguan at humihingi ng saklolo. Habang tumatakbo, sumisigaw umano ito sa mga tao. Humingi siya ng tulong at nagsabing papatayin at kakainin daw siya ni Guimo. Dahil laganap na noon ang mga kwento tungkol sa aswang, mabilis na naniwala ang mga tao. At sa loob lamang ng maikling panahon, kumalat ang chismis sa buong lugar. Ayon sa ibang bersyon ng kwento, may dahilan daw kung bakit ganoon ang sinabi ng kanyang bayaw. Hindi raw dahil nais siyang patayin ni Teniente Guimo, kundi para pagtakpan ang tunay niyang kasalanan. Upang hindi siya mapahiya sa komunidad, dahil mas madali umano ang sabihin na siya ay isang biktima ng aswang kaysa aminin na siya ay isang magnanakaw. Wala ring opisyal na record ng krimeng inilarawan sa alamat. At maraming historiador ang naniniwalang ito ay kathang-isip lamang. Ngunit sa kabilang banda, may mga residente pa rin ng Iloilo na naniniwalang may katotohanan ng alamat. May ilan pang nagsasabing angkan pa rin umano ng mga aswang ang ilang pamilya sa lugar. Naging mas kilala umano ito noong dekada 1960 hanggang 1970. Isa sa mga dokumentadong bersyon nito ay isinama ng isang folklorist na si Maximo Ramos sa isang pag-aaral niya tungkol sa mga aswang noong 1971. Kalaunan, lalo itong sumikat na maging inspirasyon ng segment na aswang sa pelikulang Shake, Rattle and Roll noong 1990. Dahil dito,
kumalat ang pangalan ni Teniente Guimo hindi lamang sa Iloilo, kundi sa buong Pilipinas. Sino nga ba si Teniente Guimo? Marahil, hindi na natin malalaman ng katotohanan, pero may isang bagay ang sigurado. Sa tuwing may magkukwento tungkol sa mga aswang ng Iloilo, hindi mawawala ang kanyang pangalan. At tandaan, hindi dahil ang alamat ay gawa-gawa lang, minsan may bahay din itong katotohanan. Ako si Dayan at ito ang Docu Dayan. Kung gusto nyo pa ng mas maraming horror stories, mysteries at documentaries, mag-subscribe sa channel na ito, Docu Dayan, at samahan nyo akong manood sa susunod na video.